Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa pangarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng pangarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal, ang kalooban namin ay panahanin ng lubos. Ang iyong espiritu ay sa amin kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kanyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon na kanyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hitea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskos ng asin, at binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka na lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadaanan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakipagtipan ako sa iyo at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan at pinahiran kita ng langis. Dinapnan kita ng may magagandang borda at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino na damit at seda. Sinuotan kita ng proselas sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina. Pulot pukyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan, pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayakos sa iyo. Ngunit naging palalo ka sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patotot
at ang sarili mo'y ipinaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Parisiyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila na may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Parisiyo, bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay, paghiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya't pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang iyong asawa. Sabalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapad,
apid, at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiwalayan ay nangungulunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat na makatanggap ng simulaing iyan, kundi iyon lamang pinagkakalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon. Magkaroon na mas hindi nag-aasawa lang alang sa kaunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng simulaing ito'y tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang plano po ng Diyos ay pagkakaisa. Dahil ang ugat ng kanyang pag-iral ay isang relasyon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Siya ay pag-ibig. Iisa lamang ang ating pagtawag. Iisa lamang ang ating bokasyon. Tinawag tayo ng Diyos para magmahal. Magkaiba lang ang ekspresyon ng pagmamahal. May buhay pag-asawa, may buhay reliyoso, at maging single habang buhay. Mayroon po akong kaibigan. Ako po yung nag-officiate ng kanilang golden wedding anniversary. Ang ganda po tingnan ng dalawa sa ganong edad habang naglalakad sa aisle. Kitang-kita po natin yung medyo mabagal pero masaya ang pamilya. Kitang-kita saksi ng kanyang pamilya. Yung pinagdaanan ng mag-asawa hanggang umabot sila ng 50 years in marriage. Kinasal po sila ng March 5, 1972, alas 3 ng hapon. It's a perfect time. Perfect plan, and perfect person. Dahil ang Diyos ang may akda ng lahat na bagay. Ang Diyos ang pumili sa dalawa na maging isa. At sila'y kahit sa sinapupunan, sila'y itinakda na ng Diyos na maging mag-asawa. Kaya po kita-kita natin yung grasya at biyaya ng Diyos. Kapag gumalaw ang kamay ng Diyos, lahat po ay grasya. Kaya po, ito lagi yung napakaganda pag-isipan at pagnilayan sa buhay pag-asawa. There's no perfect family in terms of human design.
But God can make us difference out of our imperfection. God can make us beautiful in spite of how we are. Kaya po, ang sabi po ng lalaki sa panahon po ng interview, Father, kami po ay nag-aaway. Ang dami namin mga misunderstanding at ang dami namin pinagdaanan sa buhay. Sabalit, nalalampasan ito dahil sa pagmamahal. Na-remember po ng lalaki na sila'y bagong kasal, it's a period of adjustment. Kinikwento po ng lalaki, after 2 years po ng kanilang buhay pag-asawa, ang maingay, ang laging nagsasalita sa loob ng tahanan ay ang babae. Tahimik lamang ang lalaki. After 3 years, ang lalaki naman yung maingay. Yung laging nagsasalita, babae naman po ang tahimik. But after 4 years, ang maingay ay yung babae at ang lalaki, ang mag-asawa, at nakikinig ng ingay ang kanilang kapitbahay. There's no perfect family in terms of human design. Subalit pupunuan ito ng Diyos para maging perfect. Kaya po kung titingnan natin yung buhay pag-asawa, the sweetest moment of married life when you first met each other. Masarap balikan yung una. Saan kayo unang nagkita? Saan kayo unang nag-date? Saan po ang unang first kiss? Saan po kayo unang pumunta at ini-enjoy yung pagmamahalan ng bawat isa? Masarap balikan ng una dahil ito'y nakaugnay sa Diyos. At kapag nakaugnay sa Diyos, tatagal at tatagal ang relasyon dahil ang Diyos ang sentro ng isang pamilya. At laging nakaugnay sa Diyos, walang lugar ang diborsyo sa buhay ng bawat isa. Kapag nasa atin lagi ang Diyos, kapag masaya lagi tayo sa ating pamilya, divorce has no place in married life. Tayo po ang pumipili na humiwalay sa Diyos dahil sa katigasan ng puso at ulo ng bawat isa. Kaya po, iba ang ating ginagawa kaysa plano ng Diyos. Ang ganda po ng plano ng Diyos sa buhay pag-asawa. Bilang tao, gumagawa po tayo ng ating sariling plano. Kapag manaig ang plano ng Diyos, hindi po maganda ang samahan ng bawat isa. Sa panahon po ni Moses, pinayagan niya ang diborsyo dahil sa katigasan ng puso at ulo. Para kay Jesus, hindi po yan ang pangarap ng Diyos. Tinatawag tayo sa buhay pagmamahal. Tinatawag tayo para magmahal sa isa't isa. Pagyamanin natin ang pamilya na binigay ng Diyos. Ito'y regalo ng Diyos sa bawat isa. Laging balikan ng una. Tatagal at tatagal ang relasyon dahil ito'y nakaugat at nakaugnay sa ating Panginoon. Amen. Nakikilahok sa paglikha ang Diyos ng bagong buhay. Ang mga asawa ay may bahay. Ialay natin ang ating panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan, naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas, naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa, naway sumasalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Malayang kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong alay ng iyong sambayanan, na pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin, upang mahihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa, upang kami tubusin. Sa pamagitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni sa Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katawan at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Katsa'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako iyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon,
o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Yun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kayong pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aba, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling nagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga iniyan sa kanyang biging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ang pagkikinabang namin sa biging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayking taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.